Hello, good day. I will share to you today about identity. In Romans 5 verse 18 to 19, makita nato diri ang duwa ka identity. The identity of Adam and the identity of Jesus. In Romans 5:18 it says, "Therefore, as through one man's offense judgment came to all men, resulting in condemnation, even so through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. For as by one man's obedience many were made sinners, so also by one man's obedience many will be made righteous." Kita nato diri ang ginaingon diri nga one man's offense judgment came to all men. Mao ni ang offense nga nakomit ni Adam o ang judgment niabot sa tanan nga tawo. Nag-result siya og condemnation. Even through one man's righteous act, ang one man's righteous act diri si Jesus. The free gift came to all men, resulting in justification of life. Makita nato diha nga diha kang Adam, ang resulta is na-condemn ang tao, forever na condemnation. Manang nagalatay nga sala sa tao. Pero sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross, dahil justification sa condemnation. Dili na ma-judge ang tao as condemned, but mahimo na siya nga righteous. Mahimo na siya nga justified. Dili sa iyang gibuhat, kundi sa gibuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Na itulo ka punto na akong i-share sa inyo karon nga adlaw. Number 1, identity in the first Adam. That's our old nature. Klaro hayo ang Romans 5:18. Therefore, as through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. Even so, through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. So, ingon diha nga through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. Ang unang identity nga itong makita diha, ang identity in first Adam. Manang old nga nature. Muna ang identity nga naasa tuwa, nasa tao, nagalatay sa tao, kung sa dihang wala pa si Kristo sa iyang kinabuhi. No, ang identity diha kang Adam. Through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. Sa ka-offense ni Adam, naabot ang judgment sa tanang tao. Ang judgment is condemnation, meaning forever judge ang tao. Wala na siya mabuhat, kaya forever judge naman siya. Manaingon po ng Bible, ang Romans 3:23, nagasulti po, "For everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard." Manang gisulti sa Bible, sa New Living Translation. Ganahan kay ko nga translation sa Bible. We all fall short of God's glorious standard. Meaning, na standard ang Ginoo. No, kay balaan mo ng Ginoo. Ay ang standard is holy. Nga nakasala man ang tao. Mana siya nga na-fall short ang tao. Di na siya makaduol sa Ginoo. Di na siya makarelasyon sa Ginoo. Na-fall short siya. Fall short siya sa standard sa Ginoo. Pag mag-isgot ang standard, masabta na itong standard. Example na, no, pag isa ka company na ay product nga ilang i-launch, no, product nga ilang i-launch, naging na standard. Ang dili makapasar, na ilabay. Kung imo ginahuna-hunahon, kita nga tao, sa standard sa Ginoo, we all failed. No, naman kay gamay nga sala, naman kay dako nga sala, basta kay tanan nakasala, failure siya kay tanan nakasala. Because of that failure, ang tanan napakyas, ang tanan nahilayo sa Ginoo, nahilayo siya sa standard sa Ginoo. Muna nga condemn, ang meaning sa condemn is forever condemn. No? Forever judge. Ang meaning sa condemn is forever judge. Separation sa Ginoo. Separated na ang tao sa Ginoo. Sa Romans 5:15, "For the sin of this one man Adam brought death to many." Manang gisulti sa pulong sa Ginoo. But for the sin of this one man Adam brought death to many.
Ang illustration na nasa Bible is trapo. Ang illustration na nasa Bible, trapo. No? Muna ingon ng Bible sa Isaiah 64 verse 6. We are all like an unclean thing, and all our righteousness are all like filthy rags. So tanan daw kuno natong gibuhat nga maayo, mura lagi hapon og trapo. No? Kabantay mo ng trapo, labhan nimo ng trapo, bisa pag umana nimo siya laba, trapo ra siya gihapon. Di na nimo siya masulob, di na nimo siya malaag, di na nimo siya masuroy ang trapo. Mao na gibisag unsaon nimo, trapo ra siya gihapon. Mo na ang identity, mo na ang tao, mo na ang identity. Hugaw ta, no? Hugaw ta bisag unsaon nato kung sa atong buhaton. Ay ikaduha nga identity, nagisulti diha sa Bible, ay ikaduha nga identity is identity in the second Adam, which is come Christ. Mo na atong new nga nature. Sa ingon sa Romans 5:18, even so through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. Kang Adam, isa ka sayop nga gibuhat ni Adam, nagresulta siya og judgment. Ang judgment is condemnation, forever judged ng tao. Hugaw na siya. No? Sa usapan niya paglaba, usapan niya pagpaningkamot sa iyang gisulob, hugaw ra gihapon siya. No, dili na siya mausap pa. No, i-repair man niya, iyamang usabon, iyamang i-repair, dili gihapon niya mabuhat. Even so, through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. So, pero, isa kabuhat ni Jesus, righteous act niya, niabot ang free gift came to all men, resulting in justification of life. So, dili na condemn, nanay justification, justify ng tao through one man act ni Jesus, through one act ni Jesus. O dili na ta condemn through one act of Jesus. Yun po na Romans 5:19. For us, by one man's disobedience, many were made sinners. Di ba? Isa ka disobedience ni Adam, nag-result siya o ang tanan na himong makasasala. Pero, so also by one man's obedience, many will be made righteous. Isa ka obedience to Jesus, many will be made righteous. Pag nahalag kang Kristo, kung gidawat na nimo si Kristo ng mga Ginoo manuluwas, ingon ang Bible sa 2 Corinthians 5:17, the old has gone and the new has come. Hallelujah. No, pag nahalag kang Kristo, wala na tong old nimo nga nature, wala na tong old nimo nga identity diha kang Adam. Naabot na imong new nga identity diha kang Jesus. No, dili na ka hugaw. No, because of the righteous act of Jesus dito sa cross, ibayran niya ang atong mga sala na himo na tang matarong. Kung gaganina, ang illustration nga atong gigamit sa hugaw, katong condemn, trapo. Ang picture na ang trapo. Karon igsoon, ang picture karon nga ginahatag sa tuwa ning righteous act ni Jesus, no, dili na siya trapo. Ang picture ani is niabot si Jesus atong kinabuhi, no? Di ba kung hugaw, ginalimu-labhan, di ba sumo? Kita unta, mangita tag pamaagi kay hugaw man ang atong ginasulob. So mangita tag pamaagi, mubalit ta og bag-o. Ang maayong balita, dili na ka kinahanglan pa mo palit og bag-ong bisti. Di na kinahanglan pa mo palit og bag-ong sinina. Si Jesus mo ay maghatag sa tuwa bag-ong nga sinina. Mana nga ang kaluwasan ngayon gihatag sa tuwa, gasa, gift. Nana sa tuwa kung dawaton ba nato ang gift o dili, no? Pero ang gina-illustrate ani nga picture diri is dili na ta magbalik pa atong trapo, dili na ta magsulob pa atong trapo, dili na ta mulantaw pa atong trapo, no? Dawaton na nato ang gina-offer sa tuwa ni Jesus nga bag-o nga sinina. Dili man nato na ma-repair ang atong life, no? Kinahanglan ta og bag-o. Manang kung saan nimo pag-repair ang imong life, dili nimo kaya, no? Muna nga ang atong buhaton, gasa raman siya, grasya raman siya, gasa raman siya, regalo raman siya, gift raman siya yung gatag sa Ginoo atong dawaton. No, kung dawaton nato na siya nga bag-o nga gasa, nasulob nato ang bag-o nga gasa diha kang Kristo. Bag-o nga sinina, bag-o nga biste diha sa Ginoo. Ingon ang Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. No?
Common kaya na ang verse pod nga John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Pero ang sumpay na sa 17 igsoon, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. So mo na siya nga, katong condemnation nga dala ni Adam, gusto ta ni Jesus luwason adto. Manayahang katuyuan ano niabot sa diri sa kalibutan para luwason ta sa condemnation nga gidala ni Adam sa ato ang mga kinabuhi. Hallelujah. Muna ang number 3 igsoon nga punto nga akong i-share sa inyo karon is the exchange of identity. The exchange of identity. I want you to know nga na exchange of identity. Wala na ka kang Adam nga identity ay nasiglook back kang Adam, ay nasigtanaw kang Adam. Wala na ka nabilong kang Adam, wala na pud ko nabilong kang Adam. Nabilong na ta karon kang Jesus. Kay si Jesus Christ ang nibayad dito sa cross sa tanan para mausab ang atong identity. Para ma-change ang atong identity. Wala nga dili na ka iya ni Adam, iya na ka ni Jesus. Amen. Muna ingon sa Romans 5:19. So also by one man's obedience many will be made righteous. Hallelujah. No? Obedience si Jesus, madamay ka o madamay ko, mahimutang matarong. Mausab ang atong identity. Amen. Katong trapo, kapos ang trapo, ang trapo, di man pwede magpabilin nga trapo. Di man pwede magpabilin nga trapo, kinahanglan tag bago. No? Mag-repair na to, magpalit tag bago, mahugaw ra gyapon kung gikan sa tuwa. No? Pero kung gikan kang Jesus, na bago gyud. Ang kanindot kaya ni dili lang bago. Ingon ang Isaiah 61 verse 10. I delight greatly in the Lord, my soul rejoices in my God, for He has clothed me with garments of salvation, and arrayed me in a robe of His righteousness, as a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with her jewels. Hallelujah. Kung tanaw mo ni mo diri nga picture sa Isaiah 61:10, ang bago nga imong ginasulob nga bisti, hariunon nga bisti, or royalty nga robe, or royalty nga robe ang imuhang ginasulob. Dili na trapo. No, diha kang Kristo, bago na imong identity. Nagasulob na kag bago diha kang Kristo. Hallelujah. Pasalamat ana sa Ginoo. Dili na sa atong paningkamot, sa pagdawat nato kang Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Hallelujah. Nanong importante man kayo ang identity. Number 1, identity defines your belief about yourself. Ang imong identity mag-define sa imong pagtuo about sa imong kaugalingon. Ingon ang Proverbs 23:7 sa New King James Version, as he thinks in his heart, so is he. Kung sa imong ginahuna, sa imong kasing-kasing kinsa ka, mo na ikaw. No, ang mayong balita igsoon, ayaw na huna ang iya pa ka ni Adam, iya na ka ni Jesus. Amen. One righteous act of Jesus made you righteous, made us righteous. John 17 verse 14, I have given them your word, and the word hates them, because they do not belong to the world, just as I do not belong to the world. Munang ayaw po paglantaw sa uban, ayaw pagtanaw sa kalibutan, no? Nga kani pareho ko ni Kuan, pareho ko ni Kuan, pareho ko ni Kuan. Igsoon, pareho ka ni Jesus. No? Ang mag-dictate kung kinsa ka, ang imuhang identity. Who you are in Christ Jesus. Ingon kani nga Bible, ingon ni nga verse there sa Bible sa John 17:14. Naa ka diri sa kalibutan, pero diri ka taga diri sa kalibutan. Amen. Number 2, identity shapes your behavior. Identity shapes your behavior. Kung kabalo ka kung kinsa ka diha kang Kristo, you will behave the way you are. Kung ang imong identity righteous, you will behave righteous. Muna nga ayaw na pag-una-una nga you are a sinner. Because if you think that you are a sinner, you will really behave like a sinner. But if you are righteous, you will behave as a righteous. Di matarong na ta ni Kristo. That's why we behave as righteous. Ephesians 4:22. We were taught with regard to your former way of life, to put up your old self, which is being corrupted by its deceitful desire. Ephesians 4:23, to be made new in the attitude of your minds. And verse 24, and to put on the new self, created to be like God
into righteousness and holiness. So, klaro kayo ang pulong sa Ginoo igsoon. Ang atong action, ang atong behavior, no, dapat matarong na taliya sa Ginoo. Nagsulog na betag bagong nga bisti. Hari onon nga bisti diya kang Kristo. Ikatulo igsoon, identity affects your relationship with God. Your identity affects your relationship with God. Ang imong identity, dako gani siyang epekto sa imong relasyon sa Ginoo. Isa sa mga butang nga lisod sa to ang muduol sa Ginoo kanang sige tagpapakasala. No, pero kung kabalo ka sa imong identity, you will behave the way you are and makaapekto po na sa imong relationship sa Ginoo. Makaduol ka sa Ginoo diretso kung kabalo ka kinsa ka diha sa iya. Kung kabalo ka kinsa ka diha sa iya. Makaduol ta sa Ginoo dili sa atong buhat, nakaduol ta sa Ginoo tungod sa iyahang buhat. Remember nga giusab na taniya, no? Mo na makaduol ta diha sa iya. Amen? Amen? Ingon ang Romans 8:15, the Spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. Remember this. We are now sons and daughters of God. Dili tungod maayo ta, kundi tungod sa iyang gibuhat sa cross para kanato. Ikaupat, igsoon, nanong importante ang identity. Ikaupat, nanong importante ang identity. Identity determines your destiny. Ang imong identity, nag-determine asa ka paingon. So remember this, we are all going to heaven. Paingon ta diha sa Ginoo. Sa John 1:12, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Anak ka sa Ginoo igsoon, we're going to heaven. No, paingon kag langit, kumana nga imong identity determines your destiny. Ingon ang pulong sa Ginoo sa John 10:10, the enemy came to steal, kill, and destroy, but I have come that you may have life abundantly. Mo na ang promise sa Ginoo sa imong kinabuhi, to give you life. Dili lang simple nga life, abundant nga kinabuhi. Abundansya nga kinabuhi. That's why identity matters. Magampo ta. Father, we thank you, Lord God, nga imo naming giusab. Imo naming gibago, Lord God. Ang among identity karon nga Galatay, dili na identity ni Adam, but identity na ni Jesus. Salamat, Lord Jesus, sa imong gibuhat sa cross para kanamo. And we will walk in obedience diya sa imo. Lord, salamat o Father God, nga gibago nimo ang among identity. Ang among identity, among ginasulob karon nga bisti. Dili na bisti, dili na sinina, Lord, nga hugaw, kung dili sinina na nga bago. Ang kamaayong balita pa yun, among gisulob karon nga identity, nga bisti. Ang among gisulob karon nga bisti, o Lord God, nga nagikan diya sa imo. Royalty nga bisti. Lord, righteous, Lord God, Lord, nga robe ang among gisulob. Lord, we know who we are diha sa imo, and we know our authority, who we are diha sa imo. We thank you, Jesus. We give you glory, and we give you honor. In Jesus' name. Amen.